April 15, file ka ng return. Pag na-file na yung mga return, ang BIR, iipunin na siya, no? Maka-bundle siya. Ngayon, pipiliin na kung sino yung audit ng BIR. I-issue na ng BIR yung letter of authority. Pagka na-issue ng letter of authority, ang gagawin namang, siyempre, i-assign ito sa examiner, may supervisor, may revenue district officer. Ang gagawin niya, ipapadala yung letter sa taxpayer. Pag naipadala na to, tapos may mga notices na matatanggap yung mga taxpayer nito. Ang una niya matatanggap yung letter of authority, tapos may listahan yun yung mga requirements kung ano yung dapat na i-submit itong mga taxpayer. Tapos pag hindi ka nag-submit, i-issuean ka ng first notice. After 15 days, hindi ka na-submit, first notice. Tapos after 15 days, hindi ka pa rin nag-submit sa BIR, i-issuean ka na ng second and final notice. So, 3 notices ito. Una, LA saka list of requirements. Pangalawa, yung first notice. Pangatlo, yung second and final notice. Yan ang bibigay sa iyo. Ngayon, kung sa 3 notices na to, hindi ka pa rin nag-submit sa BIR. Ang gagawin ng BIR, ito na yung i-report na ng examiner, dadalhin sa legal division, ito na i-issuean ka ng subpoena duces tecum. May power kasi ang BIR na mag-issue ng subpoena. Tapos ito subpoena na to, ipapatawag ka. Nakalagay doon kung ano yung mga dokumentong isasabit ng taxpayer, dadalhin sa legal division. Tapos merong ibang tao na binabaliwala pa rin ng BIR. Pag binaliwala mo to, ang gagawin sa iyo ng BIR, pagka meron na siyang subpoena at despite na may subpoena ka na, hindi ka pa rin pumunta. Saka pupunta sa kanila? Sa legal division ng BIR. Tapos idadalhin mo yung mga dokumento na hinihingi nila. Meron iba na hindi binabaliwala, hindi pa rin nagsasubmit. Ang gagawin ng BIR, mag-initiate ng criminal action. So magpapile ng criminal case sa taxpayer. Etong criminal case na to, papel sa fiscal's office. Tapos yung fiscal's office, may criminal nga pala to sa provision ng tax code. Meron tayong failure to obey summons, may imprisonment yun. Yun ang mga akala nila meron tayong ganun sa tax code na failure to obey summons at dinadagdagan pa yan ng indirect contempt pagka hindi ka sumunod sa BIR. Ito yung mga may criminal case. Ano ang minimum imprisonment? Parang nasa 2 to 5 years yan. Wow! Dahil hindi ka sumunod Dahil hindi ka sumunod. Anong nangyayari kasi dito, ang mahirap dito, yung mga may kwento na minarinig ako. Pagdating sa piskalya, yung piskalya, minsan hindi ka pa rin matin, magpapile na siya sa Metropolitan Trial Court, sa court na. Pag nag-file ka na sa court, ang judge ang i-issue sa'yo, warrant of arrest na. Ito yung may nakakahiya na. Kasi kahit saan pupusasan ka na ito, arrestuin ka na. So, pwede umabot. May nangyayari na ganito. Meron nangyayari ng ganito. Sa BIR. Ito yung iingatan nila. Pagka umabot na sa puwina duces tecum, mag-comply na sila at mag-submit na ng record. Bakit yung mga celebrities umaabot sa ganyan pero wala naman na pupusasan o ikinukulong? Kasi ang nangyayari niyan, pwede naman kasing kasi yun napupusasan ka pag hindi ka nag-appear. Kung nag-appear ka naman at nag-submit ka man ng record, nag-comply ka naman, may possibility naman na hindi ka naman ma-convict o ma-issue ng warrant kung gano'n naman. At ito pa isang importante. Yung umabot ng pagka meron sa puwina duces tecum at umabot sa court, ang gagawin naman sa iyo, bukod sa may hearing ng criminal case mo, ang gagawin naman ng legal division, dadaling naman yung docket, buong folder na yan sa assessment, sa examiner din. At i-assess ka based on best evidence obtainable rule. Ano naman itong assessment based on best evidence obtainable rule? Ito yung under section 6B ng tax code. Ito yung ang commissioner pwede niyang pwedeng i-disallow yung 50%. Di-disallow yung 50%. Let's say expenses mo, kita mo 2 million, expenses mo 1.5 million. I-disallow yung 750,000. Tapos pag inisip mo parang arbitrary yata yun Pero meron mga kaso na sustain ng Court of Tax Appeals
assessment based on best evidence obtainable. Binawasan yung kalahati. Dinis-allow na assess yung taxpayer. Meron. Ang tatandaan ko yung kaso, Jacinto Marketing versus Commissioner of Internal Revenue. Yun ang ingatan nila pagka hindi ka nag-comply sa BIR. Bukod sa criminal case na may imprisonment, meron ka pang assessment na tax collection, tax assessment case naman to. So talagang patong-patong pala kapag hindi ka nakaka-comply. Comply. Oo. Paano umaabot sa Court of Tax Appeals ito? Ang assessment naman, yung kinumpitan ka ng BIR. Sabi sa'yo, ito na yung utang mo sa BIR. Ang unang i-issue sa'yo, dati may notice for informal conference. Doon sa RR 12-99 dati yung may proseso niyan eh. Ngayon inamin na RR 18-2013, tinanggal yung notice for informal conference. Ang makukuha mo na ngayon na dokumento sa BIR ay yung preliminary assessment notice. Doon sa preliminary assessment notice, doon na nakalagay yung deficiency taxes mo, yung legal basis, saka yung factual basis kung bakit ka na-assess ng BIR. Yun ang sasagutin mo. The preliminary assessment notice, meron kang 15 days para sumagot ng reply. Hindi ka sumagot. Ang BIR mag-i-issue ng formal letter of demand. Ito yung final assessment notice na. Yan ang i-issue ng BIR. Kung sumagot ka man, ang gagawin sila ng BIR, within 15 days, mag-i-issue rin sila ng formal letter of demand. Pag na-issue ka ng formal letter of demand, ang gagawin naman ng taxpayer, ito na yung importante, ito na yung critical na part. At ang mga taxpayer, ingat din kayo kapag na-issuean na kayo ng formal letter of demand o yung final assessment notice. Kasi dito, kapag hindi ka na sumagot within the 30-day period, ang assessment mo magiging final, executory, and demandable. Ano ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin, yung assessment sa ng BIR, collectible na. Sa tingin ng BIR, wala, receivable na yun. Protesta yan. Hindi na. Oo. Kaya yung critical dito, yung 30-day period. From the date na receipt ng formal letter of demand. Ano yung tinatawag na invoking the defense of prescription? Kasi ang taxes natin, meron tayong tinatawag na prescriptive period. Prescriptive period, ito yung ang BIR, wala nang right na i-assess ka. Pagka lumampas na itong period, kasi dapat within this period na 3 years, na dapat na issuean ka na ng formal letter of demand ng tax ng BIR. Pag lumampas ka dito, wala nang right ng BIR na i-assess ka. Yan ang prescriptive period. Okay. Ngayon, ang prescriptive period natin, generally, nasa 3 years from the filing ng tax returns. Kung April 15, 2014 ka, taxable year 2000, alimbawa, taxable year 2013, ipapile natin na April 15, 2014. So, 3 years doon ka mabibilang. 14, 15, 16, 17. So, April 15, 2017. After doon hindi ka na-assess ng BIR, wala nang right ang BIR na i-assess ka. Ngayon, ang exception doon, yung 10 years, pagka false return, fraudulent return, o kaya hindi ka nag-file ng return. Yung fraudulent return, ito yung with intent to defraud the government. Tapos yung omission, yung failure to file return, ito yung hindi ka nag-file. Ang mabigat dito, yung false return. Kasi ang false return, ito yung dun sa case ni ASNAR versus Collector of Internal Revenue. Ang false return implies deviation from the truth. So parang sinasabi nila, pag hindi yan true, false yan. Yun ang hindi maganda dun na false return. Paabutin sa iyo at 10 years ang prescriptive period. Baka may mga tanong po kayo mga kaibigan, pwede po kayo mag-text sa amin sa 0908-136-6060.